Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Para na sa aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaon. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Hindi makatulog ay hintay sa imo yuhog nga tunay dughan ko sa imo nalipay. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sang Martes, September 9, 2025. It's a bright Tuesday morning diri sa may syudad sang Iloilo. Kay nado medyo magurugal umaton nga kalangitan. Pero subong makita naton ang kasanag man sa naton siniya nga haring adlaw. Pero hindi ta mapaktan ang panahon subong bangod nga pabago-bago. Dugay-dugay may panalithi tapos mainit naman. Di kung matupaan ka sa ulan, laban-laban. Kung hindi ka, kulang ka sa resistensya, mabagdown ginagi mo lawas kag trangkasuhon ikaw. Naton mga kuturan gani sa may mga transaksyon dira, halong gid. Inom sa madamo nga tubig, magkadto sa mga kaladtuan ninyo nga temprano pa. Kag hindi magpatama ka expose sa inyo sini nga kaugalingon sa init sang adlaw, especially kung udto kay kun hapon naman yaga ulan ng aton sini nga tiyempo kung kaysa. Subong adlaw madamo kita sa mga talalupang don nga mga balita para sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa balita nasyonal, imayara sing baylo-baylo sang mga liderato at tumitiba sa bahin sa aton siniya nga House of Senate kasunod sang masiling naton nga titaw revamp ni sang leadership sa Senado matapos nga gin-islan bilang Senate President ni Senator Tito Soto si Senator Chis Escudero bilang Senate President naton. Subong man ang chairmanship sang Blue Ribbon Committee naging buslan ni Senator Ping Lacson si Senator Rodante Marcoleta. Nainit dahil subong ang investigasyon sa flood control project. Nagibanta nga mga anomalya nga sa diin nga ginapasuni kag ginatudlo nga ti pila ka mga opisyal ang naulamid sa siniya karon nga iskandalo kag mga anomalya. Sige-sige ang mga investigations ang ginapatigayon. Nga muna masiling naton nga magwagid ang kamaturan. Tutukan naton ang ina nga mga insidente subong nga mga investigation iti kita bilang mga pumuluyo nga Pilipino
importante nga aware kita sa nagakatabo. Sa imo yuhog Sa pihak na bahin ginlunsar sa Iloilo City Government kag sang City Local Economic Enterprise Office ining WASTO program. Ano ini balay ning WASTO program? sa imo panglakat matakugam Amo ini ang Weighing Accuracy and Standards of Trade Operations program na gina-promote gid sa aton sini Iloilo City Government sa idalom sa pagpamuno ni Mayor Raisa Treñas kag sang LEEO kay man ang isa sa mga problema kisa, especially kung ara ka sa mga public markets, kung man nagabaligya sa mga produkto nga ginakilo, baw ang iban hindi ginayama ni Garo nga may ara gid sang kapangunyadi bala na ang ila sini nga mga kiluhan hindi patas o kon retokahon nila na ang isa ka kilo abi for example nga produkto isda bibaklon mo no isa ka kilo pero kulang gali sa kilo malipay madamo sa mga customer nato na wala ka balo nga isa na inagali ka panluloko panunto na naya. So ining WASTO program sa Iloilo City Government ginlunsar ini sang LEO sa diin nga ginakalibrate ang mga kiluhan sa aton nga mga negosyante. Gabaligya ka mga prutas, utan, isda, karne, amo na nga mga items ang ginakilo, no? Bakal ka ahos, Bombay, mga kasubong sila. May ara na yung kiluhan nga may pambato pa na iya, pero may ara man sang digital. So para nga ma-make sure nga ang aton ng mga vendors naga-comply sini, may inspection na ginapatigayon ng aton nga taga LEO, city government. Kung kisa taga DTI nagalibot man na, sa imo di madakpan ka da karon, kundi multahan ka, i-confiscate ang imo sini nga kiluhan tungod sang hindi manami nga practice sang pagnegosyo. imo kagayon matakugam Di daw mo na ginainto mo, ginatunto mo ang imo customer, ang imo nga suki nga ti may iban ginaya nga mga vendors nga manginyawat bala. Ang gina-after nila makaginansya sila dako. That's why nga dayaan nila ang ila sini nga mga kiluhan. Hindi man na malayo sa issue sang flood control project. Mas duro dalagko lang galing ya ang kickback sa flood control project. Iti ginaistoryahan daya millions, billions of pesos. Di sa mga manugtunto naman yan ng mga ibang mga vendors, mga bintahoso, di gamay-gamay na suru-sulapi, piso, pero masupot man ina. So kabay pa sa sining WASTO program o kon Weighing Accuracy and Standards for Trade Operations program sa Iloilo City Government, madakpan o kon mahatagan penalidad, ma-confiscate, ma-identify ang mga vendors na nga nagapanunto sa ila sini nga kiluhan. Timing gid ni kay manugbukas na nga daan ang aton nga mga dalagko nga public markets diri sa may syudad sang Iloilo. Lapit na lang ni ma-open ang Central Market, ang Terminal Market, subong ang super bala. Sino maglaom nga ang super ba tama ka baho da sa una kag kahigo. Nagadanaw subong agi kada bala. Kay daw makitaan mo na da nga ang itsura sang anay merkado publiko, isa sa pinakamasako pagdako nga merkado publiko sa siyudad sa Iloilo. Subong daw mall na. O ti subong siguro hindi guro malabutan ng magtakop ang tuig 2025 ina mabuksan. Kaya ginahandaan at subong sa aton Iloilo City Government ang pagbukas sa aton nga mga major markets. Mandurriao Public Market, Iloilo Terminal Market, Iloilo Central Market diri sa may kilid di ba sa may Maria Clara area sa dalan portion sa dalan is north. Ara da subong yang Iloilo Central Market nga ti ginalauman man ina nga magbulukas before magtakop ang tuig 2025. Importante gid nga sa pagbukas sang sini nga mga merkado, maplastar ang aton sini nga mga vendors, matudloan sila. Actually nagsugod na ang pagtudlo sila sang kung paano mapaumwad ang ila sini nga pagnegosyo once na mag-transfer sila sa aton sini moderno nga mga public markets, kung ano ang ilang mangin sitwasyon. Ti parte na ang education sa ila. Kaya hindi man sila tamaan ka pangutang, di ba puto ilang nga negosyo. Ti isa ini ang ginatudlo nga dapat mangin honest. Kaya importante honest gid ka mo bilang mga negosyante. Para nga kilala kita sa Iloilo nga madami ang aton public markets
At the same time, kung may honest kita nga mga vendors, Tutuga-tulo ang laway. manami gid na iya nga imahe para sa aton sini iya nga syudad. So good luck ha sa sining launching sang WASTO program sang Iloilo City Government. At the same time, para sa nagahilapit man naton nga pagbukas sa mga merkado publiko dili sa may syudad sang Iloilo. Sa piyak nga bahin ginapa-alerto sang City Health Office ang mga eskwelahan, komunidad, barangay, tagsa ka pamilya sa nagasaka nga kaso sang hand, foot, and mouth disease kalabanan sini nga biktima mga kabataan, estudyante. Ikaron mayara sing pagsaka sa numero sa mga kaso sang HFMD sa syudad nga na-monitor ang aton sini nga City Health Office compared sang nagligad nga tuig 2024 kay ang hand, foot, and mouth disease gali, kuha ni siya, makuha mo ni siya sa physical contact, sa pagpanghatsi dira, sa sanitation, sulod sang panimalay, kag ang aton nga mga kabataan kisa sa eskwelahan, wala gali kabalo ang isa ka bata may hand, foot, and mouth disease, nag-eskwela siya, na-infect pati ang iyang mga classmate, kaya hindi mo na yan madula sa mga bata. Mahampang gina sila kisa, maumustahan ay may physical contact kay mag-istorya sila may ara sing isa ka eskwelahan sa nadigan dito pito gid ang na-record nga may kaso sang hand, foot, and mouth disease di kalabanan sila classmate tanay. So isa sa mga gina-recommend subong sa City Health Office na once na may ara sing pagdamo gulpe sang hand, foot, and mouth disease, automatic gina-cancela, gina-suspend ang klase. Porsilana, ang dukan ko, inday. So isa ini sa mga ginapahibalo sa aton siniya nga City Health Office ang pag-aligmat, pag-alerto, pag-observe sa mga protocol para malikawan ang hand, foot, and mouth disease diri sa may Iloilo City nga natukiban kag na amat-amat nga nadiskubrihan nga nagadamo. Pamatian naton ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag ni Dr. Mary Ann Diaz sa aton siniya nga City Health Office sa ilang monitoring sa kaso sang hand, foot, and mouth disease diri sa may syudad sang Iloilo. Si Dr. Mary Ann Diaz kag si Mayor Raisa Treñas. Classes, no? May naubra na kita sa iba na schools na diri kay based on our EO, amo na may mga guidelines naman kita. Would you like to add? Actually, our mayor has had already issued an executive order regarding the preventive measures as well as on what to do if we have cases, no? Especially distribute naman sa mga schools as well as sa mga barangays. So, ang schools natin have also in place yung mga protocol on what to do if we have cases. So, nag-shift sila sa online classes. And then, we also advise the school personnel to continue monitor some additional cases and to report it sa aton nga ICSO. And then to do the disinfection of the classrooms, especially sa mga surfaces kit. I-emphasize kinama din lahat na disinfection may spray lang but to clean the surfaces kit. As well as may active silang reporting sa ating ICSO. And that's the reason why ang atong cases nagataas because of that active reporting sa atong mga schools as well as ang atong mga clinics. Whereas nga simula, do hindi pa that active. But right now, namin naging ang aming collaborations with them. So, nag-improve, na-enhance kita ang ating reporting. The reason nga nag-saka ang cases. Follow up lang. Follow up, yes, please. I-confirm ko lang, Doc, kay do mga may hand, foot, and mouth disease nakaabot sa inyo or yes. Actually, nakabatod kami report on that. And the assumption is one of the schools with the hand, foot, and mouth ng mga cases. But address na natin ang mga concerns nila. Dok, ang ilang kaso, year-round na siya or kumbaga daw seasonal lang at during rainy season na nagadamo siya? Hindi ito kasi liga seasonal. Kaya since ang mode of transmission natin is direct contact sa atin ng mga cases. So as long as ara siya and makontaminate ang mga tao,
parang ina siya. Hindi siya nga silinga kung rainy days lang, nasaka siya, kung summer season, nasaka siya. First long nga, may cases kita, kag nagasigi ang iyang spread, aragid siya. So that is why we are more on the preventive na side. Preventive measures. Kung ang tawag-tang kaso daw, compared sa period last year, madamo pa lang subong or last year? As what I've said, mas damo ang subong because of the enhanced na reporting natin sa mga cases. Last year, previous years, hindi masyado manami ang ating reporting. And very active ang ating Iloilo City surveillance unit for that reports. No more questions? Word of Diaz? Nabatian si Dr. Perian Diaz ang atong siniyang City Health Office sa ila siniyang monitoring sang kaso sang hand, foot, and mouth disease nga ti daw nadiskubrihan nga nag-aamat-amat saka ang kaso. Although nga hindi man ini siya hindi siya seasonal. Suno sa City Health Office naton nga ang hand, foot, and mouth disease matuhaw lang na siya kung tag-ilinit o kung tigululan. Bilog na tuig pwede gid ini nga magtuhaw kag kalabanan sini yang gakapektuhan ang mga kabataan gid. So importante ang sanitation, ang pagpanglimpyo, pag-disinfect sa aton sini nga mga kabataan, pagdistansya. Di gina-emphasize sa aton sini nga mga manunudlo nga ti kun mayara sing hand, foot, and mouth disease nga kaso dapat i-isolate mo gina no ang bata o kung tagaan sang tinion nga makapahuway ang hindi man siya maka-impon po at hindi mo gina manigar no nga ang ibanda hindi aware nga may hand, foot, and mouth disease na gali sila, may mga rashes nga nabatyagan. Wow. Yeah. As of the latest santo sa records ang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, ang kaso sang hand, foot, and mouth disease sa Iloilo City as of September 8 ini nga record, mayara sang kabilugan nga 319 na ka mga reported cases ang Iloilo City kay tama ni kataas subong niya ang record compared sa tuig 2024. Ano ang rason nga taas subong ang record? Kay suno kay Dr. Perian Diaz sa City Health, medyo damo ang nagapa-check up gilayon, gamay pa lang ang mga symptoms, nagapa-check sila. So tungod ba siguro sa awareness campaign sa HFMD, kati kung may sintomas nga nabatyagan, may hilanat bata mo, hindi na pagulata nga tag 3 kadlaw, 4 kadlaw na hilanat kaya mo papagdala mo sa ospital kag pagpa-check up. Samtang temprano pa ipa-check up na. Titungod sina sang awareness kag posible pagpamati man sang mga ginikanan sa anunsyo sa aton siniyang Department of Health, City Health Office. Amo na nga nagadamo ang kaso kay ginapa-check nila dayon no sa aton siniyang mga health center. Kay sa aton nga mga health center may mga doctors man nata. Especially dito sa syudad sang Iloilo may may libre nga consultation, may libre pa nga bulong. Maximize yung opportunity, pa-schedule ka mo para na ma-test ang inyong mga kabataan. Kung may baluan kung may hand, foot, and mouth disease. Sa bahin sa mga bulutuan, tigina istoryahan kag ginapreparahan sa aton sini nga City Health Office. Actually naka-meeting na sila nga kung may estudyante ka na, 2, 3, 4, hasta sa 5 kabilog, sa isa ka bulutuan, gani diri private school, may ara sang reported 7 cases, ti klasmitanay ni sila. Mga kabataan nga na-infect sa hand, foot, and mouth disease, ti laban-laban, bot silingon kung nga nagdamo, kay tungod nga nagsinimpon-simpon na, nag-infect na sila. Di ang ginahimo sila, na-suspende ang klase, nag-shift sa alternative mode of learning para nga mapahagan-hagan ang transmission sa hand, foot, and mouth disease sa syudad sang Iloilo. So as of now, mayara sing 56 total number of confirmed HFMD cases ang Iloilo City. So sa 319 ka mga recorded cases, 263 diri ang suspected. Ang maayo man nga balita kay tinaka-recover naman ang kalabanan sa mga natapikan sang HFMD o hand, foot, and mouth disease. Ang dugan ko inday. Amo na sila isang mga balantayan gid specialist kabataan no. Tipda, sulalob, hand, foot, and mouth disease. Yeah. Inugduging gid sa bunga bisang pamalatian. Plus pa nga ang aton siniya nga panahon pabago-bago.
lakat ka gani, paghalin mo sa balay mo, tama ka init sa tiyempo. Pag abot mo sa kanagtuan mo, pagwa mo naman, ga panalithi na, siyempre, hasta sa diin gidabi hasta ang imo resistensya. Muna nga ginarekomenda naton sa aton mga kuturan nga mag-inom sang mga vitamins. Magkaon sa nutritious food kag mag-inom sang madamo nga tubig. Hydrate gid is very important, especially kung tama ka init. Si Tuto gatulo ang Kaga ang pagkaon man sang malimpyo nga pagkaon kay man ang aside from HFMD, isa man sang ginamonitor sa aton nga Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit ang kaso sang acute gastroenteritis. Ang masubo siniya kay nga amay nagkalamatay niya sa acute gastroenteritis. May isa nga na record nga napatay kaga as of now 403 ang total cases ng AGE sa Iloilo City. supat, malapor sila na. Kung hindi ka aware kaysa sa mga ginapangaon mo bla, ang source of food mo, mga ginabakal mo datan, awon mo man nga hindi panos. Ang sanitation sa nagabaligya, may mga health permits na bla sila. Isama na sa dapat itudlo naton sa aton nga mga kabataan kay nga damo mga nagabaligya sa gwa sang gate sang mga eskwelahan nga nagabakal da aton nga mga estudyante nga iban. Halin sa juice, mga street foods, saw na bla. Di karon may buka na karon kag matuluan na sa mga higko, di mo na ya masiguro nga matinlo ina. Ang mga sauce baladira nga ginapanggamit da, mga ginabaligya nila nga juice, ang mga ice nga ginabutang nila da para mag-cold ang ila sini nga mga pagkaon. Malapor sila. Dapat i-regular ina nga sikyaron sa aton siniya nga mga otoridad man siri sa syudad sa Iloilo, ma-inspect ina kung may mga sanitary permits. Tagang mga kabataan man para man sa mga kabataan nga nagabakal sina blakis Taluspot lang ang balay. ina para malikawan man niya ang kaso sang acute gastroenteritis sa syudad sa Iloilo nga mayroon na sang 400 plus ka cases nga na record. Ang hand, foot and mouth disease 319. Ako sa imo nalipay. Ang aton nga dengue cases mayara na kita sang 483 kabilugan nga kaso. So 5 ang nagdugang kag may halin sa isa nagsaka ang aton sini nga death sa duwa na. Mo pag nga ginahalungan naton ang outbreaks ng dengue. Mayo gani kay ang monkeypox naghagan-hagan na. Wala na malakip sa lista sa aton sini nga Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit. Amo man ang kaso sang COVID-19 nga wala na hadlok na subong ang tawo sa COVID-19 daw ordinaryo na lang apan turot rang kaso kag sipot lain na subong nga ginakahadlokan sang tawo hindi na COVID-19 na. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:55 sa aga sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Ginakulabos na kita sa tiyempo diri sa aton siniya nga programa. Ang iba naton nga mga balita bantayan na lang sa iban pa nga mga programs ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton sini nga mga Facebook Live viewers, salamat gid sa inyo sini nga pag-upod sa aton sini nga pagpangalagad kada aga. Ako na gid lamang inyo alagad, Janelle Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025.
Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Itinuloy na po natin